Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, si Freddy, dito po sa Amerika. At ako po ay nagbabalita at nagbibigay ng guro-guro sa lahat ng mga current events na nangyayari dyan sa Pilipinas, more especially in the political situation there in the Philippines. Okay? I'm your host, Freddy, at Filipino sa America Vlogging YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please, I suggest to tap the red button below to subscribe to my channel, which is all free. And at the same time, you could make some comment, whether in Filipino or in English, and you could share this video to your friends and benefactors, as well as in your family circle, as well as in your community here in America, as well as there in your barangay there in the Philippines, and to all overseas Filipino workers watching me and supporting me. Thank you very much. I really appreciate. And to all the students there in the Philippines, whether you are in a senior high school or in college, or you are just attaining your objectives and goal to finish your course in different colleges and universities there in the Philippines, I really appreciate it much if you will subscribe to my channel. Thank you very much. Okay, this is your host, Freddy, and who am I? I am a former Toastmaster International, a competent Toastmaster by rank in Barangay Toastmaster Club there in Bacolod City, and as well as at the same time I am an system engineer of PLDT Bacolod Exchange there in the Philippines for almost a decade there in the Philippines, and also healthcare workers here in America there in Chicago for almost 2 decades, and I'm now already a US pensioner. Thank you very much. Ang aking content for today is about BP Sara questions excessive use of force in serving warrant versus Pastor Apollo Kibuloy, wanted here in America and at the same time there in the Philippines. Okay? Ito po ay si BP Sara. Tahimik na tahimik po ito. No comment always when it comes to against China, against the American forces presence there in the Philippines, against the ongoing intrusion, we could call it intrusion by the Chinese forces there in the West Philippine Sea, and harassment and bullying of our fishermen there in the Philippines, as well as to our Philippine Navy, and as well as Philippine Coast Guard, more especially Philippine Coast Guard. Okay, and also they use a water cannon, lightning systems against our Philippine Coast Guard, and the throwing of water cannons to our Coast Guard too, and our fishermen too. Okay? So, hindi po lingid sa inyong kalaman ang ginagawang harassment ng China, at walang komento itong si BP Sara kasi sila ay pro-China. But, ano isa pa? Nadinig ko na per national police, nadinig ko lang ho, kung totoo ba ito, sabihin nyo kung totoo dito sa comment. The Philippine National Police is now investigating and find evidence that Duterte, President Digong Duterte, is involved in trying to destabilize the government, and at the same time to put BBM, our president, out or to ask him to step down and replace Sara. BP Sara is being supported by China, guys, by China. And these people, the Duterte bloggers, are out also to ask the president and to destabilize the government there in the Philippines. Ang kita naman nyo ang ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos Sr. Umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. At the same time, the Philippines registered a 5.7% gross domestic product, and this is being attested by the central bank, the International Monetary Fund, World Bank, and the Asian Development Bank. That's magnificent, right? This is amazing performance of the President of the Philippines, President Bongbong Marcos Sr. And at the same time, he is very active in supporting our fishermen and as well as our farmers. Ito po ay ginagawa ng ating Pangulo, lalo na sa mga sunod-sunod na ginagawa niya upang umangat ang farming dyan sa Pilipinas. When it comes to irrigation,
Ini-energize niya lahat ng water dams ng mga biggest dam there in the Philippines na to be with the latest technology with the use of solar. Yung bang floating solar panels dyan sa mga water dam natin, ilalagyan nila yan. At the same time, pag nilagay nila yung mga water dam na yan, ang evaporation of water will not come. Hindi mangyayari yan. Hindi mag-evaporate yung ating mga katubigan dyan sa Pilipinas. And at the same time, it will produce more electricity. So combine itong dam mag-generate ng electricity, at yung mga solar panel, ng mga floating solar panel will also produce electricity. Okay? Naka-store yan. Merong battery that it will boost the capacity of a dam to a much stronger generation of electricity. At yan ay ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasabi ko na sa inyo, ako ay dating engineer ng PLDT dyan sa Bacolod Exchange. Okay? Kaya yung mga sinasabi ko ay talagang garantiya na ito ay alam ko. Okay? Now, pakinggan po natin itong sinasabi ni BP Sara, ang balita kay BP Sara na kine-question niya ang excessive use of force in serving warrant of arrest to Quiboloy. Okay? Kasi kasabihin ko sa inyo, no? Diyan sa Pilipinas, the issuance of an arrest warrant is predicated on the existing of probable cause. Ano po ba yung probable cause? Alam naman nyo kung ang kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Determined personally by the judge after examination under oath. Kita nyo, ang judge ang nagutos niyan. Ang arrest warrant, ang judge, or examination of the complainant and the witness. Meron ng mga complainant. Sino ba yung mga complainant kay Pastor Apollo Quiboloy? Ang dami ho. At hindi lang dyan sa Pilipinas, maging dito sa Amerika. Kaya dito ho, ay meron din siyang warrant of arrest si Pastor Apollo Quiboloy. And the witness. And who are those witness? Yan ay, umana ho sa Senado, ang mga several witness, victims ni Apollo Quiboloy at maging dito sa Amerika. Kaya wala na akong pupunta si Apollo Quiboloy, at ito ay pinagtatanggol ni Vice President Sara Duterte, pero wala siyang alam, wala siyang sinasabi tungkol sa China. Yan o, ayan. Pakinggan natin ito. Ito po ay galing sa Inquirer.net. Okay? At ito paririnig ko lang in order for us na hindi naman tayo makapiright. Okay? Okay. Sara Duterte supports calls for just and humane law enforcement in relation to what she calls a questionable display of force and authority during the serving of arrest warrants against fugitive Taliban. Alam naman nyo na itong si Pastor Apollo Quiboloy ay napakaraming, marami siyang nasirang members. Just imagine, just ano ba to? Church of Jesus Christ. Kingdom of Church of Jesus Christ. Okay, dyan sa Davao City. Ang mga miyembro nito ay pinagbili yung kanilang mga property, house and lot, at titira sila doon sa sinasabi nila na sa may kabundukan. Same pattern na ginawa din sa dyan sa ibang lugar sa Bisaya. Winasok nila at yung iba ay nagtatrabaho sa gabi, umalis sa gabi, at para doon sila tumira at magkasama-sama sila sa sinasabi nilang simbahan. At si Apollo Quiboloy po ay nilagyan ng corona na nilalagay lang kay Panginoong Hesukristo. At sinasabi niya, siya po ay si Hesukristo. Yan ang ni Quiboloy. Kaya sa Pilipinas, ang mga nagme-membro nito, itong pastor na to, na we could call him a criminal, ay hindi para sa Diyos, para pansarili. Nakita niyo, nakabili siya ng eroplano, mayroon siyang helicopter, marami siyang mga pag-aari. Saan niya nakuha? Sa mga ginagawa nila sa kanilang mga membro na magsulisit kung saan-saan. Bakit ba sumasama ang itong mga miyembro ni Pastor Quiboloy sa kanilang simbahan? Kasi sila ay wala na. Ang mga target nila ay mga Katoliko. Kung ikaw ay Katoliko, at kasi sa Katoliko hindi masyadong
ang binabasa ay mga Biblia. Ang mga Katoliko hindi masyadong palabasan ng Biblia. Because what? They are busy. Kung ikaw ay engineer, magbabasa ka ba ng Biblia araw-araw? Wala ka ng time. Your time is already dedicated to your career. If you are a doctor, are you going to do that? No more. No more. You cannot read the Bible on a day-to-day basis, and you read and listen to this Word of God. You only listen to the Word of God only during Sunday. And the Bible said that you need to work hard in order for you to attain the blessings of the God on a daily basis. You are not a pastor. You are not a priest. Your job is concentrated on your career, and on one particular day, every week, you dedicate your time to God. Maski na nung araw yun, nasa Bible, ang mangingisda ay sumasamba tuwing araw ng linggo o Sabado. Isang araw lang. Hindi ko sila pwedeng araw-araw na kay Hesus Kristo. Kasi tinuruan sila ni Hesus Kristo na mangisda. Mangisda upang mabuhay. Hindi aasa lahat kay Kristo. Nagmilagro sa Kristo at iyan ay isang isda ay ginawa niya ng libo ang nangyari. Pero hindi niya sinabi ni Hesus Kristo na araw-araw ay makikinig kayo sa akin. You need to work hard in order for you to reach your goal and objective. Yan po ang katotohanan. At yung mga desperado, pasama dito kay Pastor Apollo Kibuloy. You cannot be a doctor overnight. You cannot be a lawyer overnight. And you cannot preach the gospel or the Bible verse overnight. You need to study it a long years of research because it is a word of God. It's not an ordinary word of God. Maski na ang mga huwes, hindi pwedeng maging preacher. Mahirap maging preacher kasi kailangan mag-aral silang mabuti. Ang pag-aaral ng Bible ay hindi ordinary kasi it is a word of God. Huwag kayong maniniwala dito sa mga pastor na to na ang hangad nila ay yumaman sa pamamagitan ng inyong pinagdaan ng hirap upang matamasa ang inyong tinatamasa sa mga araw na yon. Tingnan nyo nangyari, nawasak kanilang mga buhay. Nawasak dahil sa maling paniniwala. Nakita nyo? Sino ba ang nag-found ng Catholic Church? Di ba si Jesus Christ? Sino itong Pastor Apollo Kibuloy? Kailan lang niya itinatag ang kanyang simbahan? At siya ba ay si Yesu Kristo? Hindi siya si Yesu Kristo. Okay? Tuloy natin. Kita nyo, siya na ay fugitive. At ibang pastor, marami nang may kaso ng pastor ngayon dyan sa Pilipinas. At maging dito sa Amerika, pero mas marami dyan sa Pilipinas. Kasi ang edukasyon dyan sa Pilipinas ay pinakamababa. Out of 81 countries, number 77 tayo. At yung mga frustrated ay sumasama sa ganitong mga organisasyon. At nakita nyo, ang mga pastor dyan sa Pilipinas ay nagsiyaman. Dahil sa maling paniniwala nyo. Okay? Okay. Tuloy natin ito. Apollo Kibuloy and 5 others. Duterte is referring to the Philippine National Police's simultaneous serving of arrest warrants against Kibuloy and his subordinates, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, and Jackie Leroy in his several properties in Davao City on Monday. In a statement, Duterte says she is one with those calling for the proper, acceptable, and humane enforcement of... Yan. Kita nyo? Dito sa Amerika, hindi siya magiging guilty kung hindi siya nahusgahan ng jury. Jury ho dito, jury. Hindi lang isang judge, jury ho. At bago ang jury mag-decide ay may mga series of hearing. First, second, third hearing, kanya mga ganyan, mga hearing. At iba-iba ang mga jury dito. Pwede ka maging jury kung ikaw ay worker, kung ikaw ay doctor, kung ikaw ay engineer or different profession. At the same time, maski na yung mababa, ay pwedeng maging jury. Basta ikaw ay in-appoint ng gobyerno dito sa Amerika. Okay? At iyan ay napatunayan na si Apollo Kibuloy, kaya siya ay wanted ng FBI na. Tsaka ng International Police.
Wanted na ho siya, kaya mahihirapan ho siya lumabas. Ang sinasabi ko sa inyo, siya ay napatunayan na may kasalanan. Kaya siya ay wanted. Okay? At pag siya ay nahuli, ay dire-diretso sa kulungan. Hindi ko pwede rito sa Amerika na naka-wheelchair ka. Hindi. Kasi may rito sa Amerika, kahit na ikaw ay governor ng isang state dito, papasok ka sa kulungan. Papasok ka sa kulungan. Hindi ka pwedeng makalusot. At you will be associated with an ordinary inmates or inmates ang tawag ko dito, inmates. If you are a member of the, kung kayo mga makulong dito, inmates kayo. And you will suffer. Ang makukulong kayo dito ay 10 years. After 10 years, magkakaroon na kayo ng another hearing kung maaari kayong bigyan ng clemency by the President of the United States. Ganun dito sa Amerika. Hindi ko pa pwede na ilalagay kayo. Mayroong mga nakatulad na ibang bansa, na mga mahirap na bansa. Pag mayaman ka, wala kang justice. Dito, pantay-pantay ang justice dito sa Amerika. Hindi ko katulad dyan sa Pilipinas. Pag politiko ka, ay meron kang tinatawag na pwede ka ikulong dyan sa kamkrame na air condition pa nga kung imisan o kaya may electric fan. Dito naman ang ano rito, ang mga correctional dito ay air condition, may heater pa, at marami kang kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral dito sa Amerika, makakatapos ka ng pag-aaral kung gusto mo, basta na-qualified ka. Kaya paglabas mo, pwede ka pa rin magtrabaho. Pero hindi ko lang masabi kung pwede ka pang makaboto kasi you lose your rights to vote. Hindi maraming mawawala. Maski na yung mag-open ka ng bank account, hindi ka na mahihirapan ka na pag ikaw ay nakulong na. Diyan sa Pilipinas, ewan ko kung pwede kayo makapag-open ng bank account. Dito hindi ko pwede yan. Kaya BP Sara, total, humihiwalay ka na at wala ka namang kakayahan para maging presidente. I ask you to file your resignation as Secretary of the Department of Education because you are not qualified. You cannot even speak in a big crowd like in the United Nations, like the President of the Republic of the Philippines doing. In different parts of the world, nagbibigay siya ng mga speeches. Can you do that? And wala kang planning. What do you think under your administration, if you become a president, what are your vision for the country? What are your vision? Ang ginagawa mo lang, BP Sara and Rodrigo Roa Duterte, you are proven na you are unworthy as a president. Okay? So this is your host, Freddy. I hope we'll see you again in my next vlog. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.